Magandang araw po muli sa lahat ng nagmamahal kay Kristo. Sa nakaraang video, tinalakay natin ang mga tanda ng huling panahon. At nakita natin, nangyayari na ang lahat ng mga yan. Pero may katanungan sa isip ng marami. Ano ang sunod? Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, ng giyera, ng lindol, ano ang mangyayari sa mga sumasampalataya? Ngayon, ating suriin isa-isa sa pinakapanabik at pinakamalinaw na pangako ni Jesus. Ang pagdakip sa iglesia o mas kilala bilang the rapture. Una, ang pangako ni Jesus. Kukunin niya tayo. Sabi ni Jesus sa aklat ng Juan, Kabanata 14, talata 1 hanggang 3, huwag mabagabag ang inyong mga puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi, ay sinabi ko na sana sa inyo. Pupunta ako upang ipaghanda kayo ng dako. At kung ako'y makapunta na at maipaghanda kayo ng dako, ay muli akong darating at kayo'y kukunin ko upang kayo'y makapiling ko. Upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Ito ang malinaw na pangako. Darating siya para sunduin ang mga kanya. Hindi tayo maiiwan dito sa panahong pinakamahirap. Pangalawa, ang pagbabago. Mula sa lupa tungo sa langit. Sabi sa unang Korinto, Kabanata 15, talata 51 hanggang 52. Narito, sinasabi ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang iglap, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng trompeta. Sapagkat tutuhog ang trompeta, at ang mga patay ay bubuhayin na hindi muling mamamatay, at tayo ay babaguhin. Ibig sabihin, ang mga nananampalataya kay Jesus at namatay ay babangon muna. At ang mga nananampalataya pa rin na buhay pa sa oras na yon ay babaguhin ng katawan sa isang iglap. Hindi na kailangan ng coffin. Hindi na kailangan ng libing. Magliparan tayo upang salubungin ang Panginoon sa ulap. Pangatlo, ang senaryo. Trumpeta, sigaw at pagkilos. Sabi sa unang Tesalonika, Kabanata 4, talata 16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, na may tinig ng arkanghel at may tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang mga patay kay Kristo ang siyang unang buhayin. Pagkatapos tayong mga nabubuhay na naiiwan ay dadakpin na kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa gayon ay laging sasamahan ang Panginoon. Imagine that. Isang araw biglang may tunog ng trompeta, biglang may sigaw, at ang lahat ng tunay na mananampalataya ay dadakpin pataas. Parang magneto, mga kapatid. Hindi natin nakikita siya, kundi makakasama natin siya sa eternity. Pang-apat, ang layunin ng rapture.
ililigtas mula sa puot na darating. Hindi tayo kukuhanin ni Lord para lang magbakasyon. Kukunin niya tayo para iligtas mula sa dakilang kapighatian o tinatawag sa English na the Great Tribulation na darating sa lupa. Ito ang 7 taon na puot ng Diyos na ibubuhos sa mundo na tumatalikod sa Kanya. At ang mga mananampalataya ay hindi dadaan dito. Ngayon mga kapatid, hindi ako nagkikwento ng science fiction. Ito ang pangako ng Diyos na nakasulat sa Kanyang salita. Ang rapture ay hindi para takutin tayo, kundi para bigyan tayo ng pag-asa. Pag-asa na mayroong magandang katapusan para sa mga sumusunod sa Kanya. Pag-asa na hindi tayo haharap sa puot niya. Ang tanong ko sa inyo, handa ka na bang salubungin si Kristo? Handa ka na bang magpadakip? Sapagkat ang araw na ito ay darating na parang magnanakaw sa gabi. Walang makakaalam kung kailan, kaya laging maging handa. Magbalik loob na. Tanggapin si Jesus ngayon. Maranatha! Halika na, Panginoong Jesus! Kung naging bukas ang iyong mga isipan at puso sa katotohanan, like, share at subscribe po tayo. Ito ang programa sa Armageddon para sa kaligtasan ng lahat at para sa glory ng Diyos. God bless us all. Amen.